Kung napanood niyo yung previous vlog ko, pinag-usapan natin ang general requirements for accreditation para sa mga self-employed, freelancers at business owners na mag-OJT. Pero syempre, ang susunod na tanong dyan ay saan nga ba makukuha ang mga requirements na iyon? Hello mga magandang araw! Welcome back sa continuation ng ating OJT journey bilang isang PUP Open University student na kasalukuyang third year na ngayon. Kaya sa vlog na ito, isa-isay natin kung paano masisimula ng bawat requirements. So una nga, ang letter of intent. Ito yung parang sample niya. So, ang letter of intent ay isang formal letter na nagsasaad ng inyong intensyon na ipa-accredit ang inyong kumpanya para sa OJT. Kailangan itong naka-address kay Engineer Florinda H. Quinto, Director ng Alumni Relations and Career Development Office. Pangalawa naman ang company profile. Ito ay maaring Word document o PDF na naglalaman naman ng description ng inyong kumpanya, company goals, objectives, at mga products o services na ino-offer ninyo. Pangatlo naman ang DTI, SEC, CDA o DOLE registration. Depende pala to kung ano ang applicable sa inyong negosyo. Para kasi sa karamihan ng sole proprietorship businesses, DTI registration ang kailangan. Sunod naman ang Mayor's Permit na ina-apply sa local city hall kung saan nakarehistro o nag-ooperate ang inyong negosyo. O nga pala, kailangan mismo kayo yung pumunta, hindi kasi pwede sa online to i-apply. Tapos kapag kompleto na ang local requirements, maaari na kayong mag-apply para sa BIR registration at kumuha ng BII Form 2303. Ito din pala ay kailangan pumunta mismo kayo sa BIR office kung saan kayo malapit. At saka kailangan talaga ng Mayor's Permit bago kayo makakuha ng BIR form. Tapos kasunod nito ang DOLE Registry of Establishment na isa rin sa mga requirements para sa accreditation. At panghuli ang PhilJobNet Registration kung saan kadalasan ay screenshot ng successful registration ang hinihingi. Kung may sarili kayong business, consultancy, freelance practice o VA services, mas mabuting maasikaso ninyo ang mga ito habang maaga pa para hindi kayo mahirapan kapag malapit na ang OJT. At para mas madali ninyong mahanap ang mga requirements na nabanggit ko, ilalagay ko na lang ang lahat ng official links sa description box below. Pero bago ninyo i-submit ang inyong requirements o kung may karagdagan pa kayong tanong tungkol sa accreditation processes at sa OJT processes mismo ng PUP, maaari kayong mag-email sa link na to. At isang mahalagang paalala, lahat pala ng requirements na ito ay sinusumiti online. Hindi na ninyo kailangan pumunta pa sa PUP para magpasa ng mga dokumento dahil online na rin ang kanilang pagtanggap at pagproseso ng requirements. Sana nakatulong ang vlog na ito sa mga kapwa ko PUP o US students na naghahanda para sa kanilang OJT. Kung may natutunan kayo sa video na ito, don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you for watching. Bye!